Sir Casper, magandang araw po. Buo na po ang pasya ko. Ikukwento ko sa inyo ang totoong nangyayari sa sinasabi ng mga tao tungkol sa probinsya namin. At kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kulam at barang. Nangyari po ito sa pamilya ko. Taong 2021 hanggang 2022 lamang. Pagkatapos lang ng pandemya sa Pilipinas. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Grace. Mula sa bayan na kinakatakutan ng lahat. 40 anyos na po ako at dalaga pa rin. Nakalimutan ko na ang salitang pag-ibig dahil sa kakaiba kong katauhan. Dahil sa aming bayan din nagmula ang matatapang na aswang na kung tawagin nga ng mga ninuno ko ay lahing aswang. Kahit karatig bayan namin, aminado sila na totoo ang nababalita hanggang sa Metro Manila. Napipilitan ko pong itago ang pangalan ng bayan namin. Pero alam ko na alam nyo na to. Itinago ko na lang dahil baka i-bash ako ng mga taga rito dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Hanggang ngayon, kahit alam na alam nilang may nangyayaring ganun sa bayan namin, nananatili silang bulag at pipi sa katotohanan. Naging kalakaran na nga sa kanila na paggalit ka sa isang tao, ipapatay mo sa mangkukulam or sa mga mambabarang. Sa aking kaalaman, maaari ngang ayaw lang nilang madamay at ayaw mang aminin ng mga kababayan ko dahil na rin sa aming pinagmulan. Halos lahat naman ng mga ninuno namin may kaalaman sa libretong itim na ang nilalaman ay ang kapangyarihang itim. Wala na kaming magagawa pa dahil yun ang pinili nilang buhay. Pero aminado ako, andito mismo sa bayan ko, kung magagaling na mambabarang na lahing aswang. Kami po ay simpleng pamilya lamang na matagal nang nagbagong buhay. Ako po ay napilitang itakas sa aming probinsya ng isang kamag-anak dahil sa away sa hatian sa mga mana ng aking ina at ng kanyang kapatid. Hindi ko kayang tanggapin ang masaya naming pamilya ay maglalaho na lang na para bang hayop lamang silang naglaho. Kahit mga alagad ng batas, ayaw mangialam. Sa 6 na magkakapatid, ako po ay ang bunso at lahat ng kapatid ko ay namatay dahil sa barang at ang 2 doon ay namatay sa lason. At ang may kagagawan ay ang asawa ng tiyahin kong galing sa angkan ng magagaling na mambabarang sa bayan namin. Ni hindi nagawang magpaalam sa amin ng aming magulang. Ang natatandaan ko noon, maagang umalis ang inay at itay at patungo daw sila sa bayan. At hindi na nga sila nakabalik at tanging pulis na lang ang dumating sa bahay namin at sinabi nila na wala na daw ang mga magulang namin. Naaksidente ang mga magulang nyo. Nabangga ng truck at dead on arrival na sila sa ospital. Sasagutin ng driver ng truck ang lahat ng gastos hanggang libing. Wika ng mga pulis. Namatay ang mga magulang namin at ayon nga sa mga pulis, nabangga daw ng truck habang papauwi na ng bahay namin. Ayon naman sa mga saksi, para daw wala sa sarili ang mga magulang ko habang tumawid ng kalye. Tinawag ko ang itay mo pero parang hindi ako kilala. Halos takbuhin ko sila at balak hilahin sana. Pero naglakad lang sila at tumigil sa gitna ng kalsada hanggang may truck na paparating. Ang bilis ng takbo. Kaya ayun nadali. Grabe, nanginginig pa rin ako hanggang ngayon dahil sa nasaksihan ko. Kwento ng kumpare ng itay. Nagkataon naman ang araw na iyon na galing sa abogado ang aming mga magulang dahil may pinirmahan.
Naghati na kasi ang dalawang magkapatid ng inay sa naiwan sa kanila ng lolo at lola ko. Ang tiya ko daw ang naunang umuwi sa mga magulang ko at nakita pa sa CCTV na nagdalo ang magkapatid sa labas ng opisina ng abogado namin. At nangyari na nga ang hindi namin inaasahan at pinapaniwalaan namin na kagagawan iyon ng tiyahin kong kilala naman namin ang napangasawa nito. Ay magaling na mambabarang at may lahi pang aswang ang pinagmulang angkan. Grace, ayaw naming madamay pero wala sa sarili ang inay at itay mo. Alam mo na ang ibig naming sabihin. Imposibleng gusto nila ang nangyari. Nagkausap pa kami ng inay mo sa palengke at naghiwalay ng maayos. Pero bakit nang makita namin sila na natawid, hindi na niya ako kilala. At napaiyak na ang kumari ng nanay ko. Kaming magkakapatid ay tulala at halos walang maibigay na dahilan sa side ng inay. Kami naman ay walang problema sa pamilya. May kanya-kanya na kaming buhay at ako na nga lang ang dalaga sa magkakapatid. Agad din naming naipalibing ang mga magulang namin at hindi man lang nakiramay ang aking tiyahin. Gayong dalawa lang sila ng inay na magkapatid. Halatang-halata akong tutuusin. Kung gusto naming kasuhan, ano naman ang laban namin? Mga takot sumaksi ang malalapit sa amin. Taka, anong kasong ikakaso niyo? Binarang ang mga magulang niyo ng tiyuhin niyo. Sinong tangang alagad ng batas ang maniniwala sa inyo? Saad naman ang barangay captain namin na si Tio Tiago. Sa bayan namin, parang talent na lang ng mga edad 50 pataas ang pangungulam. Magagaling din silang manggayuma at mambarang. Maging sa panlalason ay parang laruan na lamang nila. Pero ang ginawa nila sa mga magulang namin ay may halong gayuma. Yung bang kung ano ang binubulong sa iyo ng isang mambabarang ay gagawin mo talaga. Ang nakita sa CCTV habang nagtatalo ang inay at tiyahin ko. Doon pa lang, alam kong binulungan na nila ang inay at itay ko. Gusto kong gumante dahil kaya ko din naman ang ginagawa nila. Pero kumbaga sa bunga, hindi pa ako hinog nun. At yan ang hindi kayang tanggapin ng mga kababayan ko. Itinatanggi nilang pilit ang totoong pangyayari na halos ayaw ng mga alam na mga pulis pag may nag-away na dalawang angkan sa bayan namin. Dahil hahantong ang gantihan sa kaalamang itim. Pag hindi kulam, ay lalasunin ang pamilya mo. Nakasanayan na nila ang ganong kalakaran at mismong angkan ko ay isa sa kanila. Kaya makinig kayong mabuti kung paano nila inubos ng paunti-unti ang aking pamilya. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa nangyari na kalunos-lunos ng pamilya kong lumalaban naman ng patas. Pero anong ginawa nila? Dahil lang sa kasakiman. Pasensya na Sir Casper pero naging emosyonal ako ngayon habang sinusulat ko ito. Ang lolo ko naman sa side ng inay ang magaling na mangkukulam noong dekada 70. Kinakatakutan at iniiwasan ng mga nakakaaway niya. Dahil kung hindi nila gagawin yon, alam na nila ang mangyayari sa kanila. Siya ang kalaban ng kapwa niya mangkukulam noon at ang bawat makakalaban niya, tinitiyak niyang patay talaga. Pero mamatay man ang mangkukulam, muling may sisibol sa pamilya at tuloy lang ang kanilang nakaugalian. Kumbaga, rido talaga, bloodline sa bloodline. Umipila daw noon sa bahay ni na lolo ang mga suki nito galing sa kabilang bayan o mga probinsya para magpakulam lang. Yung iba naman ay para magpagamot dahil sila ay kinulam. At tanda ko pa, 7 taong gulang lang ako noon. Tandang-tanda ko pa ito. Nakita ng mga mata ko na lumulutang ang lolo ko habang nag-oorasyon
Agad akong hinila ng inay at sinasabing wala akong nakita. Ilang beses ko ding nakikita ang mga itim na pusa at malalaking itim na uwak na nagkakalat lang sa bakuran namin. Mga kalaban pala ni lolo iyon at isa-isa silang namamatay pag lumabas na ang lolo sa bahay namin. Elementary ako noon at normal lang kina inay at itay ang lahat. Sa school malimit ako mabuli dahil apo daw ako ng mangkukulam. Pero nakasanayan ko na iyon. Natahimik lang kami nang mamatay na sa katandaan ang lolo at lola ko. Pero sabi nila, itinigil na ng lolo ko ang kaalamang itim. Kesyo pinakawalan na daw ng lolo ang kanyang itim na talisman at walang pinasahan sa mga anak niya. May naniwala, meron namang hindi. Yun ang sabi-sabi nila, walang pinamanahan ang lolo ng kanyang kaalamang itim. Pero alam kong may alam ang inay ko at hindi ko naman iyon maitatanggi. Sayang, walang pinamanahan sa kanyang dalawang anak ang lolo mo, Grace. Sana makaganti kayo sa tiyuhin mo. Wika ng mga kakilala namin at hindi na lang ako nagsasalita pa. Ganyan ang laman ng utak ng mga taga rito. Pag may namatay na kaanak, gaganti sa pamamagitan ng kulam. Yun ang tumatak sa kanilang isipan hanggang mamana na ng kanilang mga anak at apo ang ganong kaugalian. Gaya nga ng kasabihan, kung ano ang puno ay siya ang bunga. Kaya nga iniiwasan ng mga dayo ang barangay namin. Alam na alam sa buong bayan namin na ang lugar namin ay nandoon lahat ang lahi ng mga kinakatakutan ng mga ordinaryong tao. Sabi nga nila, huwag na huwag kang makikipag-away sa mga taga rito at tiyak hindi magtatagal ang buhay mo. Kahit nasa Metro Manila ka pa, pag nalaman nila na taga rito ka, matatakot sila at baka kulamin daw sila. Nakakahiya sa puntong may mga wala namang kaalaman at simpleng namumuhay lamang ay nadadamay. Kahit naman walang alam sa pangungulam, ay kanilang kinakatakutan, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan. Iilang pamilya nga lamang ang naninirahan sa barangay namin. Ang pamilya ko, ang pamilya ng napangasawa ng tiyahin ko, mga kamag-anak namin sa side ng lolo ko, at isang pamilya ni Kuya Chaco na siya ang tumatayong barangay captain na kamag-anak naman ng tatay ko. Walang ibang makakapasok sa barangay namin, kundi kami-kami lamang. May pailan-ilan na dayo, pero alam naming angkan din lamang sila ng asawa ng tiyahin ko. Kaya nga nang maghatian sa lupa, matapang ang tiyahin ko. Dahil alam niya na ang aking ina ay walang kalaban-laban sa kanilang mag-asawa. Ang asawa na niya ang naghari-harian dito sa barangay namin. Kahit pagaling sa angka ng mangkukulam ang pamilya ng inay, pero matagal na inalis ng inay ang maling kaalaman. Buhat mamatay ang aking lolo at lola. At dahil na rin sa marami kaming magkakapatid, ayaw niyang mabuli kami at pag nawala na daw sila ng itay, gusto niyang maging normal ang buhay naming anim na magkakapatid. Sa totoo lang, masaya naman kami, pero ewan pa. Bakit yung kagaya naming hindi palaban, siya pang pinag-iinitan? Tama na ang maling gawain, mga anak ko. Gusto ko kayong lahat na mga anak kong pamilyado na. Malahian naman kayo na mga normal na tao. Para ang mga apo ko mamuhay ng normal at may takot sa Diyos. Tandang-tanda ko pa ang sinabi ng inay habang kumakain kami noon. Masaya pa kami at kompleto, kay sarap balikan ang alaala ng mga magulang ko. Pero ang lolo at lola ko noon, mga palaban din kasi. Dahil nga dalawa lamang ang naging anak, ang inay nga at ang tiyahin ko lang. Kaya kilala na kami ng angkan din na mga mangkukulam.
na nagtataka naman ako sa kapatid ng inay na mula pagkabata nila, inaapi na niya ang inay ko sa halip na magkakampi sila. Ewan ko ba kung anong kinagagalit ng tiya ko sa nanay ko. Saksi ako sa kanilang sagutan at away. Halos araw-araw o kada magkakita sila. Namulat akong magkaaway na ang magkapatid. Laging pinagmumula ng gulo ay ang tiyahin ko. Lagi itong nasugod sa bahay namin para lang awayin ang inay ko. Laging lisik ang mga mata ng kapatid ng inay at akala mo laging papatay ng tao. Ganyan ko nakilala ang kasaisahan kong tiyahin na si Tia Susan. Kaya hindi man lang naturuan ng itay ko ang kapatid kong yan. Ganyan ang ugali niya mula kami isilang. Lalo na siguro kung naipasa ng itay ang kanyang kaalaman, baka marami na yang napatay. Bulong sa akin ng inay nung huling sugurin siya sa bahay namin ng tiyahin ko noong nabubuhay pa ito. Dahil lang sa simpleng hatian sa bayad sa kopra ng niyog na kung tutuusin, kami na dapat ang magniniyog sa lupain namin at may kanya-kanya naman na kami. Pero ang tiyahin ko pa rin ang nasusunod. Gusto ang kabuuan. Kahati lagi siya gayong may kanya naman siyang niyugan. Alam kong pinatay ng aking tiyahin ang aking mga magulang upang makuha nila ang aming lupain. Alam ng lahat maging ang malalapit sa amin. Mga takot ang aming mga kamag-anak sa tiyahin ko dahil nga ang napangasawa nito. Kilalang kilala naman ng lahat sa bayan namin kung gaano kasama ang angka nito. Sino ba namang ordinaryong tao lamang ang maglalakas loob labanan ang tiyuhin ko? Maliliit pa ang mga anak ko, kaya nag-iingat ako. Gusto ko man kayong tulungan. Paano? Minsan maging sa panaginip ko nakikita ko ang pinsan ko. Nanghihingi ng tulong pero paano? Dasal lang ang tangi kong magagawang tulong sa ama niyo. Ani Kapitan. Nauunawaan ko naman ang tiyuhin naming kapitan. Ako man, wala akong lakas ng loob. Tanging sa Diyos lang kami dumaraing na magkakapatid at umiiwas na lang sa aming tiyahin. Dahil kami ay maraming magkakapatid, ilang taon din kaming pinagplanuhan ng tiyuhin at tiyahin ko. Ang 5 kong kapatid ay halos pamilyado na, pero ang mga napangasawa nila ay tagalabas ng barangay namin. Subalit hindi pa rin sila nakaligtas sa gupit ng laso ng aking tiyuhin at barang. Masyado silang nalibang sa aking 5 kapatid, kaya akong bunso lang ang walang pang-asawa ay nakaligtas sa kanilang kademonyuhan. Nagkakasakit na ang kuya mo at humina ng katawan. Diyos ko, sana manli ang hinala ko, Grace. Saad ng manugang ko. At ramdam ko na takot na ito. Maging ang isa ko pang manugang, nadaing na rin. At nagbabalak na silang umalis sa barangay namin. Baka naman nagkataon lang ate, magdasal na lang tayo. Pero napakabilis ng pangyayari. Hindi ko rin namalayan at binawian na nga ng buhay ang 2 kong kuya. Halos matulala na lang ako noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Hindi na lang sila nagising isang araw at wala namang makitang sakit ang mga doktor. At nang nalaman ng taga rito sa barangay namin ang mga kuya ko, iiling-iling na lamang ang mga doktor at sinasabing wala daw talaga kaming pagbabago. Grace, natatakot na rin kami. Anong nangyayari? Baka pati tayo madadamay. Ano bang kasalanan natin? Daing ng ate ko at naiyak na ito sa takot. May anak kasi siya na maliit pa. Noon ngang mamatay ang aking 2 kapatid na panganay, ang buong akala nga namin ay namatay lang ito sa sakit. Pero merong naawa sa amin at tinulungan kami at sinabi sa akin ang totoo. Nakita daw nila na nilaso ng tiyuhin ko at dahang-dahang pinahina
ang katawan ng dalawa kong kuya. Hanggang sa mamatay nga dahil sa lason. Grace, ayaw naming madamay ha. Pero mag-ingat kayong apat. Mukhang hindi titigil ang tiyahin mo hanggat hindi nawawala sa landas niya kayong magkakapatid. Lason sa kuko ang ginamit ng tiyuhin mo sa dalawang kuya mo. Bulong sa akin ang malayo naming kamag-anak. Bakit? Anong kasalanan namin sa kanila? Pamangkin nila kami. Nakakaawa naman ang mga kuya ko. Basta, mag-ingat ka. Alam mo naman may mga lahing aswang ang tiyuhin mo. Nakakapasok ito sa mga bahay nyo na hindi nyo namamalayan. Salamat po sa inyo. Opo, sige po. Sasabihin ko sa mga ate ko para makapag-ingat kami. Kawawa naman ang mga kuya ko. Namatay kagaya ng mga magulang ko. Wala man lang kalaban-laban. Ibuti nagkataon namang wala pang anak ang dalawa kong kapatid na lalaki. Kaya ang mga asawa nito ay naglaho na lang na parang bula at umalis na sa barangay namin. Pero yung mga manugang ko na may mga maliliit na anak ay takot na takot sila. At 3 ko pang kapatid buong akala nila ay hindi sila idadamay. Kasi mga babae naman kami. Kami ay umiiwas na sa tiyahin ko at maganda naman ang kabuhayan namin. Kami na ang gumagawa ng paraan para hindi kami makita ng tiya ko. Kahit isang barangay lang ang lugar namin. Grace, solo ka na sa bahay natin. Mag-iingat ka ha. Pilitin mo na huwag matulog sa gabi sa bahay. Kina Tio Tiago ka muna makitulog. Raidor ang tiya. Talagang uubusin nila tayo. Saad naman ng ate ko. Kayo ang iniisip ko. Maliliit pa ang mga anak niyong 3, ate. Ako dalaga pa ate. Mamatay man ako ay tanggap ko na. Ayoko makitulog kina Tio Tiago. Nakakahiya. Baka madamay pa yun. Kahit barangay captain yun at kamag-anak ng itay, hindi yun sasantuhin ng tiya. Dahil may kanya-kanya na naman kaming lupa na pamana nga sa aming mga magulang. May kanya-kanya na kaming buhay. Malaki din kasi ang namana ng aking ina sa lolo at lola ko. Pero hindi pa rin kami pinatahimik ng tiya ko. Hindi rin nakaligtas ang 3 kong kapatid. Bigla na lang nawala sa kanilang sarili. At kagaya ng inay at itay, ang dalawa dito ay nagpakamatay. At ang isa ay nabangga rin ng sasakyan. At kagayang-kagaya ng pagkamatay ng mga magulang namin ang nangyari sa ate ko. May mga anak sila, pero ginawa na rin ng paraan ng kanilang mga biyanan na ilayo sa barangay namin ang kanilang asawa at anak. Hayaan mo na Grace, desisyon iyon ng pamilya nila. Baka kasi madamay pa ang mga pamangkin mo kaya lumayo na sila. Demonyo talaga ang tiyahin mo Grace. Sumpain sana sila. Wika ng mga malalapit sa amin. Lahat sila iisa ang itinuturo. Ang tiyuhin ko lamang ang may gawa ng lahat. Hindi ko na alam kung saan na nagtatago ang mga asawa ng mga kapatid ko. Maging ang mga pamangkin ko, wala na akong nabalitaan pa patungkol sa kanila. Naalarma ang buong barangay namin. Marami ang natakot. At kahit alam nila kung sino ang may kagagawan, bulag at pipi sila. Kaya ang barangay natin, Chris. Pinag-uusapan na tayo sa kabilang barangay at sa mga kabayanan. Ano na? Ikaw na lang ang natira sa inyong magkakapatid. Saan ka ngayon magtatago? Kung kukunin naman kita, idadamay ako ng tiyahin mo. Alam mo naman na kamag-anak ako ng itay mo. Nauunawaan po kita, Tio Tiago. Aalis po ako sa barangay natin dahil alam kong isusunod na ako ng tiya para ang pag-aari kong lupain diretso na sa kanya pag namatay ako. Hanggang sa ako na lang nga ang natira. Kada kaluskos, nangingilabot ako.
Sa gabi tinatawag ko ang inay at itay at nanghihingi ako ng tulong at umiiyak. May gusto akong gawin. Pero paano? Hindi ko alam kanino ako lalapit. Ang side ng inay, hindi ko alam kung saan sila nakatira. At iniisip ko baka madamay din sila. Talaga bang wala man lang marunong sa pamilya mo, Grace? Imposible naman na wala sa inyong magkakapatid ang marunong. Kilala namin ang lolo mo noon. Wika ng mga kapitbahay namin. Aaminin ko po, kami ay hindi rin naman malinis na pamilya. Ang aking pong lolo ay mangkukulam din at magaling ding mambabarang noong nabubuhay pa. Pero itinigil na po nila iyon matagal na. Mismo ang kanyang sarili na ang sumuko at nakokonsensya na sa mga napapatay niya sa pamamagitan ng barang at kulam. Sagot ko sa kanila. Hindi ko na sinabi pa ang aking mga nalalaman. Hahaba lang ang usapan. Sabi ng ilan naming kamag-anak, tinuturoan daw ang aking ina noon. May nagsabi naman sa akin na hindi daw itinuloy ng aking ina dahil naaawa sa aming magkakapatid. Kaya hindi niya nagawang lumaban sa aking tiyuhin. Kaya tuwang-tuwa ang aking tiyahin dahil alam niyang walang kakayahan ang pamilya namin at nasa kanila ang kapangyarihang itim. Pero hindi nila alam. Noong nagsisimula na ang away at nahalata na ng inay na pinagbabalakan na ang pamilya namin, may isinubo sa akin ng inay, ang kanyang anting-anting. Ito ay paralas na itim. Buhat ng isubo niya sa akin iyon sa edad na 20 anyos noon. Napakagaling ko na magmemorya ng mga orasyong Latin. Inilihim namin ng inay ang paminsan-minsan may itinuturo sa aking dasal na Latin. Maging sa aking mga kapatid, inilihim namin ng inay. Kaya nga ako ay hindi normal ang paglaki dahil kakaiba ang aking kilos. At ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin ay werdo. Dahil alam na mga tao sa bayan namin ang pinagmulan ko. Tiniis ko ang mga bully mula elementarya hanggang high school. Pero ang tiyahin ko ang alam niya. Walang ni isa pinasahan ang kanilang mga magulang sa kanila ng inay. Kaya kinaya-kaya ng tiyahin ko ang kaawa-awa kong ina. Pero ang aking kaalaman ay kailangan ng gabay. Kaya hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Nang isa-isa nang nangamatay ang aking mga kapatid at ako na lang ang natira, isang makapangyarihang kamag-anak namin ang lumabas galing Metro Manila at pilit akong itinakas. Malayo itong kamag-anak ng aking ina at siya ang buhay na saksi sa lahat ng nangyayari sa aming mag-anak. Sinabi ng tiyahin ko na hindi siya papayag na maubos na lang ang lahi ng inay na hindi nakakaganti. Sasama ka sa akin sa ayaw mo man at sa gusto, Grace. Nasa Maynila ang pamilya ko at doon namumuhay kami ng tahimik. Kahit ayaw ko na at itidambi ko na ang kaalaman ko dahil mga babae ang anak ko. Pero nang nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo, kumulo ang dugo ko. Nanumbalik ang kaalaman kong itim na ayaw ko na sanang maramdaman muli iyon. Kita ko sa mga mata ng pinsan ng inay ko ang galit. Kasalubong ko lang ito sa daan at hindi na niya ako pinauwi ng bahay namin. Ayaw ko man pero may pagpipilian pa ba ako? Punong-puno ng puot at galit ang aking isipan at puso. Bato na ang puso ko dahil sino ba namang matinong tao ang gagawa ng ganong kasamaan sa kapamilya pa niya mismo. Oo nga at kami ay hindi naman matinong pamilya. At may mga kasalanan din kami sa Diyos na ginagawa sa kapwa. Pero ang isa-isahing patayin ang kadugo mo mismo. Kahit sinong tao gaganti ang maiisip. Inisip ko lang din noon na baka karma ito ng ginawa ng pamilya namin. Kaya maiiksi lang ang buhay ng mga apo ng lolo.
Pero gayon pa man, inisip ko rin na anak ako at inubos niya ang pamilya ko. Alangan naman na maging mabuti pa ako sa kanila at magpasalamat. Kaya sinabi ng tiyahin kong umampon sa akin, ilalayo niya ako at babalik sa tamang panahon. Tinawagan niya si Tio Tiago at ibinili ng lupain at bahay namin na isara at i-report sa kanya pag may ginawang masama ang kapatid ng inay. Rana Grace, baka may makakita sa atin at malaman ng tiyahin mo na ako ang nagtago sa iyo. Baka mapaghandaan ako. Mabuti na yung makakapagplano muna tayo. Ilang araw pa nga lang nang nasa pangangalaga ako ng pinsan ng inay, lumaganap na nga ang COVID-19. At dahil doon pansamantalang nanahimik ang kapatid ng inay. Isang taon din akong nakapagtago at laging kausap ng Tita Digna ang Kapitan Tiago at nalalaman namin ang kilos ng tiyuhin at tiyahin ko. Grace, ang lupain ng kuya at ate mo, binakura na ng tiyahin mo. At balita ko pag matapos ng pandemya, ihaharas naman ng tiyo mo ang mga hipag at bayaw mo. Sobra na sila, tiyo. Nakakaawa naman ng dalawa kong pamangkin. At kahit walang anak ang mga kuya ko, napakabait na mga manugang ko. Sa kanilang lupaing iyon. Tiyo, gaganti ako. Maghahanda ako. Mag-iingat ka, Grace. Napakalakas ng tiyuhin mo ngayon. Napatay na niya ang kakang Elia. Kamakalawa lamang. Wala nang mabait kong tiyahin. Siya na lang ang matinong albularya dito sa atin. At malaki ang napera ng tiyuhin mo. Mayaman ang kanyang kliyente na nag-utos na patayin ang kakang Elia. Napapaluha ako sa galit. Ang Tita Digna hindi niya matanggap ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya na yun ang kinagisna naming kaugalian at wala pang nakakatalo sa kaalamang itim ng tiyuhin ko. Alam ng lolo at lola ko noon na ang napangasawa ng tiyahin ko ay hindi maganda ang pinagmulang angkan. Pero wala na ring nagawa ang lolo at lola ko dahil malaki ang gusto ng tiyahin ko sa kanyang napangasawa at duda sila ay ginayuma ito. Kaya sunod-sunuran din ang tiyahin ko sa mga pinaggagawa. Kahit pa alam na alam niya na ang pinagmula ng kanyang mapapangasawa ay hindi maganda ang ginagawa sa kapwa at may kaalamang itim. Tuloy pa rin ito. Paano, Grace? Kailangan mong humanda. Demonyo ang kalaban natin. Sinabi pa ng Tita Digna na kailangan kong kumuha ng lakas at galingan ko pa. Dahil muli kaming babalik sa aming bayan. At doon kami magsisimula upang labanan at alisan ng kapangyarihan ang aking tiyo. Matapos nga ang COVID-19, nahasa ako sa mga Latin na orasyon. Ang pangontra sa lason at ang barang na may kasamang gayuma ay napag-aralan na rin namin ng Tita Digna. 2022, nakakalabas na ang lahat ng tao. Wala nang checkpoint. Maluwag na ang mga bayan na aming dadaanan. Kaya naghanda na kami. Agad kaming tumawag sa Tio Tiago upang malaman namin ang aming dadaanan. Balita kasi namin na doon na nagpapastol ng kanyang mga hayop ang asawa ng tiyahin ko sa mismong lupain ng mga kapatid ko. Nga ilang araw pa, Digna. Bibigyan ko kayo ng signal at huwag kayong dadaan sa main road. May mga bagong dating sa barangay natin na mga kamag-anak ni Ramon. At balita ko mga manlalason eh. Malakas ngayon ang tiyuhin ni Grace dahil dumarami ang kanyang kamag-anak dito sa atin. May mga kinausap pa ang Tita Digna na ilang kakilala at kaibigan na malalakas ang kaalamang itim. Sa Manila na sila naninirahan at itinakwil na ang bayan namin. Ipapansin ko rin sa sarili ko. Para akong laging lutang. At pag ako'y pipikit, parang may puwersa sa aking utak na nag-uutos na bumigkas ako ng orasyong Latin.
Handang-handa na nga ako at sabik na sa laban. Ang tita Digna magaling sa mahika. Kaya niyang manggaya ng ibang anyo ng tao. Kaya niyang linlangin ang mga mata ng kanyang kalaban. At ang kanyang talento ang lason, kagaya ng kaalaman ng tiyuhin ko. Ayaw naming may madamay ng mga inosenteng tao. Kaya ingat na ingat kami sa aming mga nabuong plano. Handang-handa na nga kami ng tita Digna at nagbiyahe na kami pabalik sa probinsya namin. Sa lumang daan kami papasok upang walang makakita sa amin. Tanging ang Tio Tiago ang aming kakampi. Sapat na ang aming kaalaman. May malaking pera kaming dala. Ipon ko at mga donasyon ng kaibigan ng tita Digna para in case of emergency at madihado kami. Makakatakas agad kami pa Maynila. Mahaba man ang biyahe, hindi ko yun pansin. Ang nasa isip ko ay gumanti. Dasal ako ng dasal, humihingi ako ng patawad sa Diyos. Kahit naman ang angka ng inay ay masasama, hindi kami pinapabayaan ng inay. Nakalimutan ang lumalang sa atin. Hindi ko malilimutan ang laging sinasabi ng inay na pag may nagawa daw kaming kasalanan, humingi daw kami kaagad ng kapatawaran sa Diyos. Ang lola ko daw kasi noong nabubuhay pa ay taong simbahan at halos araw-araw daw itong nakaluhod sa altar. Ginagawa daw nito ang sakripisyong iyon dahil sa daming napatay ng lolo. Dahil nga sa galing nitong mambarang at manggulam. Kaya nung ibinigay nga ng lolo ang kanyang kaalaman sa inay ko at naipasa naman ng inay sa akin, napansin ko nga parang marami akong katauhan. Hanggang sa makarating na kami sa mismong terminal ng bayan namin. At mabuti na lang, naka-face mask pa ang mga tao noon. Wala agad makakakilala sa amin ng tita Digna. Kabado at laging akala mo'y may nakasunod sa amin. Yan ang aking pakaramdam. Lagi akong inaakbayan ng tita Digna at binubulungan na huwag pa tatalo sa takot. At hindi pa naman alam ng tiyahin ko na nasa mismong bayan na namin kami, kaya huwag daw akong matakot. Malayo ang iikutan naming daan dahil sa lumang daan namin kami papasok. At pag sa National Highway naman kami papasok, dadaan kami mismo sa unahan ng bahay ng tiyahin ko. Kaya hindi kami pwedeng doon dumaan. Madali ka, Grace. Baka may makakita sa atin. Gubatan na pala ang lumang daan dito. Nung napunta pa ako sa inyo, dito kami nadaan ng mga kaibigan ko. Ibang-iba na pala. Tara na. Mamaya na tayo mamahinga. Opo, tita Digna. Tara na. Ayun po at tanaw ko na ang bahay ng mga kuya. Mukhang may tambak na mga kagamitan ni na tiya. Talagang iniisip nila na kanila na talaga ang lupain namin. Nakakaiyak naman. Sumpain talaga sila. Demonya talaga ang tiyahin mo. Nakakagigil. Hayaan mo, Grace. May awa ang Diyos sa ating dalawa. Matapos naming malampasan ang napakalawak na kagubatan, halos nagkasugat-sugat pa nga ang aking mga braso dahil sa mga matataas na damo. Patago-tago pa kami para hindi kami makita ng ibang tao. Mabuti na lang at kokonti ang aming kapitbahay kaya walang nakakakita sa amin. Kailangan naming mag-ingat dahil oras na malaman ng tiyahin ko na nandun na kami sa bahay namin. Tiyak gagawa yun ng paraan. Ngayon din upang kami ay saktan. Nang natanaw ko na ang bahay namin, agad kong naalala ang aking mga magulang. Napapaluha ako habang pumapasok sa nagigiba na naming bakod. Sinabi ng tita Digna na hindi pwede na mahalata kahit ng kapitbahay namin na nasa loob kami ng bahay. Panatilihin daw namin na sarado ang tarangkahan ng bakura namin. Maging ang pinto at mga bintana ay hindi namin pwedeng buksan. Tiis lang, Grace.
mapilayan lang natin ang tiyuhin mo, babalik na muli tayo ng Maynila. Ni Tita Digna. Napakahirap ng aming susuungin panganib ng Tita Digna. Pero wala kaming magagawa kundi gawin ang mapanganib na plano naming iyon. Kailangan naming mapilayan ang asawa ng tiya ko at kailangan naming may mga kausap na abogado upang mapawalang bisa at hindi na mapakialaman ng tiya ko ang namana naming lupain sa aming mga magulang. Subalit paano nga ba naming gagawin ang lahat ng plano namin? Alam naman naming ang tiya at asawa nito ay hindi na bata. Kaya alam naming mas malakas kami ng Tita Digna. At ang nasa isipan naming dalawa, bahala na. Sa gabi tayo magluluto, Grace, para walang makatanaw ng usok. Ganito ang buhay natin. Para tayong mga daga. Kikilos tayo ng palihim. Ang mga alagang hayop ng tiyo mo, isa-isahin kong lasunin. Maramdaman niya kung paano ang mawalan. Kahit papano, malaking halaga din ang baka at kalabaw na natatanaw ko. Kanya yan, sigurado ako. Lahat ay planado na ng Tita Digna. At nang gabing iyon, dinala naman kami ng pagkain ng Tiyo Tiago. May dala din itong kape at tinapay at bigas. Huwag na muna kayong lalabas. Iiwanan ko dito sa likuran ng bahay ang mga pagkain niyo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pagkain niyo, Digna. Mag-iingat kayo at laging handa. Text ng Tiyo Tiago sa amin at patago din itong umalis. Laking pasasalamat ko at may kamag-anak ang itay na handang tumulong sa amin. Lagi akong nagpapasalamat sa Tiyo Tiago at tinatanaw kong utang na loob ang lahat ng kanyang tulong. Mabuti na lang at kahit papano, matibay pa naman ang bahay namin. Ginawa kasi ito ng itay, dahan-dahan, hanggang sa matapos niya ito. Siya lang at ilang kaibigan niya ang nagtulong-tulong upang mabuo ang bahay naming iyon. Hindi kasi kami kasing yaman ng tiya. Mas may pera ang tiya ko kumpara sa inay. At dahil na rin siguro nga sa mga mayayamang kliyente ng tiyuhin ko na mga taga-ibang bayan. Karamihan mga nagpakulam o nagpabarang kaya maganda ang buhay nila. Kumpara sa amin na isang kahig isang tuka lamang at pagkukopra lamang ang trabaho ng itay noon. Kaya hindi ko lubos maisip na bakit kailangan pa niyang kamkamin ang lupain ng inay. Gayong maganda naman ang kanyang buhay. At dahil doon, kumukulo na naman ang dugo ko. Kahit pa siya ay tiyahin ko, lalabanan ko na sila ngayon. Kinabukasan, tanaw namin na nagpastol ng hayop ang tiyuhin ko. Malayo ito sa bahay namin. Lupain ito ng mga kapatid kong babae. Pumasok sa isipan ko ang mukha ng 3 kong kapatid na babae at biglang sumakit ang ulo ko. Dahil gusto kong patayin ang tiyuhin ko ng mga oras na yon. Yan ang iwasan mo, Grace. Matuto kang mag-control ng galit mo. Tandaan mo, punong-puno ng talisman at orasyon ang katawan mo. Napilitan akong mamahinga at umidlip muna. Tama ang Tita Digna. Lagi akong padalos-dalos at yun ang kahinaan ko, ang galit ko. Hindi ko kayang makontrol. Nang gabing iyon, 3 baka at 2 kalabaw ang nilaso ni Tita Digna. Matindi ang lasong ginamit niya dito dahil talagang patay ang baka at kalabaw sa loob lamang ng 5 minuto. Kinabukasan tanaw namin na nagwawala ang tiyuhin ko. May mga taong dumating at inawat nila ang tiyuhin ko dahil nagwawala na nga ito. Hindi naman kami maamoy ng tiyuhin ko. Araw-araw kadagising namin ng Tita Digna. Nabulong ito ng orasyon, pangontra sa malalakas na pang-amoy ng tiyuhin kong may lahing aswang. Agad namang nag-text si Tiyo Tiago sa akin at kalat na daw sa buong barangay ang nangyari. Marami daw ang pinagbebintangan ng tiyohin ko.
at handa daw itong pumatay. Isusunod ko naman ang mga kliyente niyang dumarating na may mga sasakyan. Ilabas mo ang mga damit ng itay mo, Grace. Lalabas tayo na naka-face mask. Pag-agaw ng dilim na, lalagyan ko ng laso ng kanilang mga sasakyan para masira ang iyong tiyuhin. Ni Tita Digna. Ilang araw nga kaming nakatambay ng Tita Digna sa tabi ng highway. Doon kasi nagpapark ng kotse ang mga kliyente ng tiyo. At sa ilang araw nga namin doon sa lugar na patago-tago, kitang-kita namin ang mga mamahaling sasakyan. Talagang dumarayo pa ang mga mayayamang tao para lang may maipabarang o ipakulam. Pagdating ng may-ari ng dalawang sasakyan na yan at mahawakan niya ang pintuan ng kanyang sasakyan, sasakit ang kanyang ulo at magsusuka hanggang manghina na ang kanyang katawan. Iisipin nila na mahina ang tiyuhin mo at nabalikan sila ng kanilang pinakulam. Tignan ko lang ang gagawin ng tiyo mong demonyo. Kita ko sa mga mata ni Tita Digna na ayaw niyang manakit ng tao. Pero alam naming wala na kami pang ibang pagpipilian. Ilang araw pa ang dumaan. Halos naka-anim na kaming sasakyan at alam ng Tita Digna ang mga naunang sasakyan nagdudusa na. At baka nga nakahiga na lang ang mga ito. Hanggang sa isang araw, nakatanggap kami ng text kay Tio Tiago. Grace, galit na galit ang tiyuhin mo. May sumasabotahe daw sa kanya. 3 daw na kliyente niya namatay sa lason. At galit na galit daw ang pamilya ng namatay sa tiyuhin mo. Ang iba doon politiko pala sa Maynila at mayayamang negosyante. Aalamin daw niya kung sino ang gumawa noon. Mag-iingat kayo ha. At ilang kotse nga ang pabalik-balik sa lugar namin. At may nakarating kay Kapitan. Mga tauhan daw iyon na mga namatay ng kliyente ni Tio. May mga dala daw mahabang baril at nakakatakot daw ang mga muka. Lumiit nga ang mundo ni Tio at hindi daw makalabas ng bahay nila. Nakakakilos kami ng maayos ng Tita Digna dahil alam namin kahit papano hindi makakalabas ng bahay ang tiyo ko. Grace, ang tiya mo na ang isusunod natin. Patawarin tayo ng Diyos. Ako ang gagawa, Grace. Ay akong pumatay ka ng kadugo mo. Mamaya kabilugan ng buwan. Magdamag kong gagawin ang lahat-lahat at sisiguraduhin kong maghihirap mo na siya bago mamatay. Kitang-kita ko ang pagbabago ng kulay ng mga mata ng Tita Digna. Alam ko din ang kaalamang itim na nananalaytay sa dugo nito. Galit na galit ito at ang kaalaman ng lolo ko. Yun ang nasa pagkatao ng Tita Digna ko. Palihim akong napaiyak. Bakit kailangan pang mangyari ito? Anong pagkakaiba namin sa mga mag-asawa ng tiya ko? Huwag kang lumuha, Grace. Isipin mo ang mga magulang mo at 5 mong kapatid. Hindi tayo masama. Kailangan lang nating ipakita sa tiyahin mo na hindi lahat ng tao ay kaya nila. Ibang-iba na ang Tita Digna na mga oras na yon. Umiikot na ang kanyang mga mata. Maging ang kilos at pananalita niya, kakaiba na at nababasa na niya ang laman ng isipan ko. Nakakaramdam na ako ng takot na mga oras na yon dahil malapit ng dumilim at nasilip na ang liwanag ng buwan. Full moon na at ang Tita Digna, inilabas na ang kanyang kagamitan. Gumuhit ito ng bilog sa aming sahig at doon siya naupo. Nagsimula na itong magbilin sa akin at ang kanyang mga kagamitan. Nakikita ko noon sa lolo ko. Huwag na huwag mong hayaang mamatay ang kandilang pula, Grace. At kung ano man ang mangyari sa akin, hayaan mo lang ako. Makakarinig ka ng iba't ibang salita at tunog, kaya huwag kang matakot. At lagi mong iisipin pag namatay ang kandila
mamamatay din ako ha. Tandaan mo lahat ng bilin ko. Dahil pag natalo ka ng takot, bigo tayo at ng lahat ng pinaghirapan natin, mawawala na lang. Bandang 10:00 ng gabi, pumikit na ang tita Digna at nagsalita ng Latin. Ang 3 kandilang pula nag-iba na ang lingas nito. Para na itong buhay na sumusunod sa bawat salita ng tita Digna. Nawala na nga sa kanyang sarili ang tita. Marami ang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Iba't ibang dialekto. Naninigas ang tita Digna at maya-maya lang, narinig ko na ang boses ng tiyahin ko at gulat na gulat ako. Susan, kumusta ka na ha? Ngayon, matitikman mo na ang lahat ng hirap ng mga pamangkin mo, kapatid at bayaw mo. Bubuhayin kita, magigising ka pa, pero hindi na ikaw ang nasa katawan mo. Alam kong gaganti ang asawa mo pero pinaghandaan ko na ito. Boses ng tita Digna ko ang narinig ko. Sino ka ha? Nasaan ako? Humanda ka sa asawa ko. Aray, bakit mo ako kinagat? Sigaw ng boses ng tiyahin kong isa, ang kapatid ni Mama. Daloy sa ugat mo ang dugo ko. Oras na gantihan ako ng asawa mo, ikaw ang maghihirap at makakaramdam ng lahat. Dapat lang sa iyo yan, demonyo ka. Paalam Susan, simula na yan ang karma mo. Sumpain ka pa ng kapwa mo demonyo. Nagsisigaw ng salitang Latin ang tita Digna. Ako naman pilit kong binabantayan ang 3 kandila. Dahil para bang may mga nilalang sa paligid ko, napilit hinihipan ang apoy na kandila. Pawisang-pawisan na kami ng tita Digna. Umiinit ang hangin at parang may nahahatak na mga nilalang ang tita Digna. Kailangan kong maging matapang dahil kung papatalo ako sa takot, sayang ang lahat ng hirap namin. Grace, patayin mo na ang kandila ngayon na. Sigaw ni tita Digna. At agad ko ngang pinatay ang kandila. Bumalik na ang tita Digna. Uhaw na uhaw ito at pagod na pagod. Grace, nagawa ko. May tumulong sa akin. Kutob ko, ang lolo mo iyon. Naikulong namin ang kaluluwa ng tiyahin mo at ibang nilalang na ang maglalabas-masok sa kanyang katawan bukas paggising niya. Alam kong gagawa ng paraan ang asawa niya. Sa bawat pahirap niya sa gumawa sa kanyang asawa. Adaing at nakikita niya na sa tiyahin mo mismo mangyayari iyon. Lahat ng gagawin niya at bawat salita niya, barang man ang gagawin niya, lahat ay sa asawa niya makikita ang lahat ng resulta. Salamat po tiyo kung ikaw man ang sumama sa akin kanina. Umanda na tayo tita Digna. Alam kong bukas simula na ng ating laban. Ayaw ko na ng ganito tita. Pero wala naman ako magagawa eh. Ayaw ko manakit. Kapatid siya ng nanay ko. Natulog na kami ni tita Digna. Pagod na pagod kami pareho. Kahit nagbantay lang ako ng kandila, para bang napakaraming nakadagan sa katawan ko. Siguro alam na mga nilalang na iyon na may kargada din akong naaamoy nila. Ang hangin na kakaiba ang init. Marahil may katabi na akong demonyo at tuwang-tuwa sa ginagawa namin. Kinabukasan, nagtatanghalian kami ni tita Digna. Tumawag ang tiyo Tiago. Digna, bumalik na muna kayo sa Maynila ni Grace. Si Susan parang nabaliw ngayong umaga lang. Nagtatatakbo ito sa gubat at parang wala sa sarili. May ginawa na ba kayo ha? Mukhang hindi na si Susan ang nasa katawan nito. Sigaw ng asawa nito. Alam daw niya na hindi na iyon ang asawa niya. Galit na galit ito at habang hinahabol nila si Susan sa kagubatan kanina,
Nagkatinginan na lang kami ni tita. Kita ko ang kakaibang ngiti ni tita. Alam kong simula pa lang iyon. Kapitan, sige po. Mamaya pag malapit ng dumilim, aalis kami ni Grace. Simula pa lang yan, Kapitan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napipilayan ang asawa ni Susan. Magpalamig muna kayo, Grace. Babalitaan ko na lang uli kayo. Mukhang hindi papayag ang asawa ni Susan na hindi niya malalaman ang kanyang kalaban. Digna, mag-iingat ka ha. Ingatan mo si Grace. Ewan ko kung bakit parang masaya ako sa nangyari sa tiyahin ko. Kasalanan man sa Diyos, pero ang saya-saya ng pagkaramdam ko ng mga oras na iyon. Grace, maghanda ka. Babalik muna tayo ng Maynila. Kahit papano, nagkaisa na tayo sa tiyo mo. Papalamig lang tayo para makapagpahinga na rin. Nakalabas kami ng barangay namin at nakarating sa bus terminal. Nakaabot kami sa last trip. Nagkayakapan kami ng tita Digna. At para bang masayang-masaya kami. Dahil kahit papano, walang masamang nangyari sa aming dalawa. At nakapuntos pa kami sa tiyuhin ko. Alam kong simula pa lang iyon. At alam ko rin na baka may mangyaring masama sa amin. Oras na gumenti na ang tiyuhin ko. Ang iniisip ko na lang, malayo kami. Nasa Metro Manila na. Kaya baka sakali na magkakaroon kami ng pansamantalang katahimikan. Nababalitaan naman namin kay Kapitan ang lahat, kaya panatag na kami. Halos sa ating gabi na kaming makarating sa Metro Manila. Pagod na pagod kami at gutom na gutom. Mabuti na lang at ang anak ng tita Digna ay suportado kami. Pagdating namin sa bahay nila, hinainan nila kami ng masasarap na pagkain. Para kaming mga hayop na gutom na gutom. Napansin din nila na bakit daw marami kaming sugat sa balat. Hindi na rin namin namalayan ng tita. Dahil nga sa aming mga ginawa, nagkasugat-sugat na pala ang balat namin, kakatago sa kagubatan. Walang problema sa mga sugat namin, anak. Ang mahalaga, buhay kaming nakabalik dito sa bahay natin. Sige na. Matulog na kayo ulit at kami na ni Grace ay mamahinga rin. Bagsak nga kaagad kami sa kama ng tita Digna at halos maghapon kaming tulog kinabukasan. Ilang araw ang lumipas, wala naman kaming kakaibang nararamdaman. Nag-aalala kasi ang tita Digna na baka kulang ang kanyang ginawang panangga sa ganti ng tiyo ko. Pero wala talaga kaming nararamdamang kakaiba. Saktong isang linggo nakatanggap kami ng text kay Kapitan. Grace, kinakausap ako ng tiyo mo. Magaling daw ang tumutulong sa iyo. Bawat ganti daw niya sa iyo, Grace. Ang tiya mo ang nasasaktan at sa kanya lumalabas lahat ng ginagawa niyang barang. Hindi ako makapagsalita. Ang sabi ko na lang, paano niya nalaman na ikaw ang may kagagawan sa nangyayari sa kanila? Gayong nawawala ka nga. Wala daw ibang gagawa niyon, kundi ikaw lang. Nangilabot ako dahil ako na nga pala ang target ng tiyo ko. Natawa naman ang tita Digna. Masaya ito dahil tama ang lahat ng ginawa niyang panangga sa barang ng tiyuhin ko. Alam ng tiyuhin mo na sa side ng nanay mo ang kumukup sa iyo, Grace. Kaya mag-ingat kayo dyan sa Maynila. Ang tiyahin mo ngayon ang mistulang patay na buhay na. Naiiyak at sumisigaw paminsan-minsan at nagbabago ang boses. Payat na ang tiyo mo dahil nananatili itong patago-tago. Maraming taong naghanap sa kanya ngayon. Halos namatay daw lahat ng kanyang mga kliyente noon. Ramdam ko ang hirap na pinagdadaanan ng tiyuhin mo ngayon. Umapatak ang luha ko habang binabasa ko ang text ni Kapitan.
Nakaramdam din naman ako ng awa kay Tia Susan kahit papano. Tahan na Grace, lagi tayong magdasal at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Makasalanan ka na rin, Grace. Ang pagbabantay mo sa 3 kandila ay hindi kakayanin ng mga ordinaryong tao lamang. Gumagana ang talisman mo ng gabing iyon. Kasangkapan kita para mangyari iyon sa tiyahin mo. Kaya lagi kang magdadasal ha. Alam ng nanay mo, ginagawa lang natin ito para parusahan ang tiyahin mo. Tahan na ha. Ni Tita Digna. Napakahirap sa kalooban na sa ganong pamumuhay ako namulat. Tumanda na akong kagaya na rin nila. Solo na sa buhay at patago-tago. Hanggang kailan ako magiging ganito? Pinipilit ng Tita Digna na malibang ako. Nagtayo siya ng maliit na sari-sari store sa unahan ng bahay nila. At inalis muna namin ang tungkol sa tiyo at tiya ko. Matapang na babae talaga ang Tita Digna. Kahit wala itong asawa at single mom lang ito. Napalaki niya ang kanyang mga anak na mabubuting tao at mga titulado na. Muli, masamang balita ang aming natanggap kay Kapitan. Ang kutob ni Kapitan, pinatay na ng tiyo ko ang tiyahin ko. May nagsumbong sa akin, alagad ng tiyo mo, mga mambabarang din. Sabi daw ng tiyo mo, kaysa makita niyang nahihirapan ang tiyahin mo, mabuti pang mamatay na ito. Para na daw nababaliw din ang tiyo mo. Maging mga alagad niya, takot na dito. Diyos ko po tiyong, ibig mong sabihin, patay na ang Tia Susan? Ilang araw ko nang hindi nakikita ang mag-anak, Grace. Sabi pa ng mga alagad ng tiyuhin mo, baka daw may ginawa ito at inilibing kaagad ang Tia Susan mo. Kaya humanda kayo ni Digna. Baka mawala na ang bisa ng ginawa niyo at kayo na ang punteriyahin ng tiyo mo. Nag-aalala naman ang Tita Digna. Agad itong naalerto at nang gabing iyon. Inilabas muli ni Tita Digna ang lahat ng kanyang kagamitan. Muli kaming nakiramdam. Baka magsimula na ang aming kinakatakutan. Gabi-gabi, pinapakain namin ni Tita ng orasyon ang aming mga talisman at laging alerto ang aming pangontra laban sa barang. Sabi ng tiyo ko noon, pag namatay na ang panangga namin, tatalab na ang barang sa akin. Kaya Grace, ano man ang mangyari sa akin, igaganti mo ako sa tiyo mo. Mangako ka, bigyan mo ako ng hustisya ha. Noon ko lang nakitang matakot ng ganoon ang Tita Digna. Kaya biglang may kumirot sa bandang tiyan ko at para bang lumutang ang pagkaramdam ko. Pumapatak na pala ang luha ko at nanginig daw ang buo kong katawan. Kitang-kita daw ng Tita Digna ang lahat. Grace, kontrolin mo. Huwag kang padadala sa galit mo. Sumusunod sa iyo ang ipinasang bertod ng inay mo. At kung ano ang iniisip at nararamdaman mo, gagawin niya. Tita Digna, papatayin ko siya. Sigaw ko bigla. Huwag ganyan, Grace. Andito pa ako. Malakas pa ako. Ang akin ay bilin lamang. Wala nang mawawala sa akin, Grace. Malaki na ang mga anak ko. Ikaw ang iniisip ko. Kaya please, matuto kang magkontrol ha. Alalahanin mo, malakas ang talisman na nasa katawan mo. Agad naman akong nag-relax. Sabik na akong makaharap ang tiyuhin ko. Ewan ba, basta na mga oras na yon, hindi na ako natatakot sa kanya. Ang gusto ko'y mapatay ko na siya para matapos na ang lahat ng ito. Lumipas ang mga araw
at wala pa rin nagaganap na kakaiba. Pero lagi kaming alerto at handa sa mangyayari. Nag-text kasi ang Kapitan Tiago na matagal na daw sarado ang bahay ng tiyuhin ko. Hanggang sa isang araw ng Biyernes noon, tulog na ang lahat. Maging ang Tita Dignay tulog na rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako dinalaw ng antok. Napakaalinsangan din ang paligid ng kwarto ko. Kaya minabuti kong buksan ang bintana nang may pumasok na manghangin sa kwarto ko. Napilitan akong magbasa muna ng pocketbook para kako antukin ako. 11:00 na ng gabi at tahimik na ang paligid. Hanggang sa makarinig ako na parabang tunog ng kuko na ikinakamot sa pader ng kwarto ko. Dahil tahimik na ang labas ng bahay, rinig na rinig ko pa rin ang tunog na yon. Agad akong naalerto. Lumansa na ang hangin. Naamoy ko ang kakaibang amoy na nanggagaling sa labas ng bintana. Diyos ko, may aswang. Isasara ko na sana ang bintana ko nang may humawak sa aking kamay at nahila ako palabas ng bintana at nahulog ako sa bakanting lote sa likurang bahagi ng bahay ni Tita Digna. Napakalakas ng puwersa ng humila sa akin. Nakakaramdam ako ng pananakit ng likuran ko. Bagamat mababa lang naman ang kinabagsakan ko, nasaktan pa rin ako. Agad akong nagpalingalinga, hinahanap ko ang nilalang na pwedeng gumawa sa akin ng ganon. At walang iba, kundi ang tiyuhin ko. Walang iba na pwedeng gumawa noon sa akin. Huli, sabi na, nandito ka lang palang babae ka. Magaling ka ha. Sino ang natulong sa iyo ha? Ang pinsan ba ng inay mo? Magaling kayong gumawa ng pangontra. Pero wala pang nakakatalo sa akin, Grace. Tandaan mo yan. Nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko ang tiyuhin ko, hubad baro, at nakapantalon lang. Para itong butike na nakadikit sa pader ng bahay ni Tita Digna. Pulang-pula ang mga matang lisik na nakatingin sa akin. Payat na payat ito. Halatang mahina na ang puwersa. Siguro dahil matanda na rin ito at sa dami ng iniisip na problema. Talagang pinilit niyang lumuwas ng Maynila para lang harapin at patayin ako. Wala na akong naramdamang takot sa kanya. Ayaw kong gumawa ng ingay. Magigising ang mag-iinang Digna at mga kapitbahay namin. Sapat na ang naituro ng Tita Digna sa akin. Aral ko naman na ang dapat kong aralin. Kaya handang-handa na akong harapin ang tiyuhin ko. Pumapasok sa isipan ko ang mukha ng mga magulang at kapatid ko. Kaya parang may nabubuhay na kakaibang puwersa sa katauhan ko. At kahit mag-ingay ako, alam kong hindi magigising ang nasa palibot. Kasi ginagamitan na ito ng tiyuhin ko ng kakaibang orasyon. Muling nanginig ang katawan ko. Tumutulo ang luha ko. Galit na galit ako ng mga oras na yon. Pagkaramdam ko, lumulutang ako at gumagaan ang pagkaramdam ko na para bang bulak. Nawala na rin ang sakit ng likod at balakang ko. At nagsimula na akong magsalita ng Latin na hindi ko alam kung bakit ko nagagawa yon. Demonyo ka, Tio. Pinatay mo ang pamilya ko. Ngayon, tayo ang magtutuos. Bulong ko. Nagulat ang tiyaw ko, siguro dahil sa nakita niyang pagbabago sa akin. Nanlalaki ang mga mata nito at bumaba sa pader. Pareho na kaming nakatungtong sa lupa. Ramdam kong nakalutang na ang mga paa ko sa lupa at patuloy akong bumibigkas ng mga salitang Latin. Ano ito? Saan galing ang kaalaman mo? Teka, Grace,
Tsuhin mo ako. Hindi na kasi siya makakibo ng masyado. Lumubog ng bahagya ang kanyang mga paa sa lupa at dumadami na ang mga langgam at iba pang insekto na gumagapang na sa kanyang katawan. Grace, wag. May mga pinsan ka. Maawa ka sa kanila. Awa? Bakit? Naawa ka ba sa mga kapatid ko? Sa anak ng mga kapatid ko rin? Ang kuya ko, mga bata pa sila. Ang mga ate ko, wala silang kalaban-laban sa iyong demonyo ka. Ang inay at itay ko, pinatay mo. Lahat sila, walang kalaban-laban sa iyo. Ngayon, ilabas mo ang alam mo. Aswang ka, hindi ba? Mambabarang at walang makakatalo sa iyo. Ngayon, ako naman. Grace, wag. Ay, bakit hindi ko maalala ang orasyon ko? Anong ginawa mo sa akin? Aray ko. Libo-libong ipis, langgam, at mga lumilipad na insekto ang halos nakabalot na sa katawan ng tiyuhin ko. Pumasok na sa kanyang tenga at dumudugo na ang kanyang ilong. Tahimik na tahimik ang paligid at walang nakakaalam na may nagaganap ng labanan ng mga mangkukulam sa loteng aming kinakatayuan. Patuloy lang ang pagluha ko at ang bibig ko'y patuloy din ang pagbigkas ng mga salitang inuutos ng aking utak. Nananawag ako ng mga insekto at lahat sila'y sumusunod sa utos ko. Bumagsak sa lupa ang katawan ng tiyuhin ko. Wala na itong dugo. Wala na rin itong buhay. At kita kong lumutang sa dilim ang tatlong munting bilog na maliwanag at pinag-agawa naman ng mga anino na nagkalat sa kanyang tabi. Alam kong umalis na ang kanyang mga bertod sa katawan at pinag-agawa naman ng mga nilalang na alagad na mga dilim. Dahil wala na siyang buhay, wala na ring kontrol ang kanyang mga talisman. Hindi ko magagawa ang lahat ng iyon, kundi siya sumugod sa akin. Dahil sa galit ng puso ko, kusang kumikilos ang bertod na ipinasa ng inay sa akin. Kaalaman ng mga mambabarang ang ginawa ko at napatunayan kong mas malakas pala ang talisman ng lolo ko kumpara sa kaalaman ng angka ng tiyuhin ko. Sana noon pa lang nag-aral na ako. Pero napakabalis talaga ng pangyayaring iyon sa pamilya ko. Hindi ako nakapaghanda kaagad. Dahil na rin panalaki naman ako ng inay ko na normal. At kahit may ipinasa siya sa akin, akala siguro ng inay, may panahon pa siya para maturuan pa niya ako. Napaluhod ako at nanlambot. Iniisip kong ganap na akong mangkukulam o mambabarang. At paano ang katawan ng tiyo ko? Baka makulong ako. Tatayo na sana ako at balak ng sumuko sa mga pulis nang may humawak sa kamay ko. At anong gagawin mo, Grace? Wala ka talagang balak gisingin ako, ha? Galing mo. Hangang-hanga ako sa iyo. Kaya mo nang lumaban sa mga kagaya ng tiyuhin mo. Iisa nga ang dugo natin. Nakuha mo na ang hustisya, Grace. Proud na proud ako sa iyo. Matagal na palang pinapanood kami ng tita Digna at hinayaan lang niya ako. Napayakap na lang ako sa kanya at ramdam kong hinang-hina ang katawan ko. Hinayaan na lang namin doon ang tiyuhin ko sa bakanting lote. At nang sumikat na ang araw, hinayaan din namin ang mga kapitbahay namin ang tumawag ng pulis. Mukhang akyat bahay yan. Baka inabot ang atake sa puso. Mukhang adik eh. Bulungan na mga meron. Inatake nga sa puso.
at mukhang bangaag. Payat na payat kasi. At paano yan? Hindi makilala ang mukha. Napasama ang bagsak sa bato. Wasak ang mukha oh. Talagang bangag na bangag. Balak sigurong mamasok ng bahay yan kagabi. Mukhang nahulog mula bubungan eh. Saad naman ng Soko. Kami naman ng Tita Dig na nakasilip lang sa bintana. Likurang bahagi na kasi ng bahay namin ang bakanting lote na yun. Kaya hindi na kami natanong ng mga pulis. Dinala na ang katawan ng tiyuhin ko. Duguan ang mukha nito dahil sa pagbagsak sa malaking bato. Kaya walang nakitang foul play na nangyari sa kanya ang mga pulis. Ipinaskil sa pahayagan at online ang larawan ng tiyo para walang makakilala. Wala namang ID na nakuha sa kanyang pantalon kaya walang tumubos ng kanyang bangkay. Inilibing ng mga pulis ang kanyang katawan sa libingan ng mga taong walang makakakilala. At kami ng Tita Digna ay nananatiling bulag at pipi. Pinaalam namin kay Kapitan ang nangyari at sinabi nitong kutob na daw niya iyon. At maging si Kapitan ay nananatiling pipi din sa mga kamag-anak ng tiyuhin ko. Balik ng balik sa akin ang mga kamag-anak ng tiyuhin mo. At sinabi kong baka kako dinukot ng mga tauhan ng mga namatay na kliyente niya. At yun nga ang pinapaniwalaan ng mga taga rito. Kunting panahon pa, pwede na kayong bumalik muli dito. Para kausapin mo, Grace, ang mga asawa ng mga kapatid mo. Magbagong buhay na kayo. Tiyo Tiago, salamat po ha. Kung wala kayo, paano na ako? Wala man lang akong matatanong dyan sa atin. Salamat sa Diyos at hindi kayo nadamay. Hindi ko kakayanin yon. Kayo na po ang ikalawa kong magulang, Tiyo Tiago. Kaya mag-iingat din kayo ha. Masayang masaya nga kami ng Tita Digna. At inisa-isa ko nang hanapin ang pamangkin ko at mga manugang ko. Sinadya kong hindi muna magpakita sa barangay namin sa loob din ng isang taon. At last year, 2024, inasikaso na namin ang aming lupain at mas gusto naming ibenta na ang kabuuan ng aming namana. Marami naman ang nagka-interes dahil na rin sa puno ng mga niyog na tanim ng itay. At nalaman ng mga tao na wala na ang tiyuhin ko sa barangay namin. Kaya may ilang pamilya ang nakakapasok at dahan-dahan nang nagiging payapa na ang barangay namin. Nakikiramdam pa rin ako at baka kako may kaanak ang tiyuhin ko at gawan ako ng masama. Laro na nga ako ang Tiyo Tiago na walang makakagalaw sa akin. Pinagbawal na pati ni Kapitan ang kulam sa barangay namin. Pinipetisyon nila ang mga kamag-anak ng tiyuhin ko at nagkukusa na silang umalis sa lugar sa takot na ipakulong ni Kapitan. Matapos mabenta ang aming lupain at nahati sa tama, inampo naman ako ni Tiyo Tiago at pinagbilhan ng maliit na lote sa tabi mismo ng barangay hall. Nagtayo ako ng malaking tindahan at tumayong magulang ko ay ang mag-asawa ni Tiyo Tiago. May edad na rin ako at alam kong hindi ako papayagan ng dalawa kong pamangkin na mag-isa. Malimit sila sa poder ko at tinutulungan ako sa tindahan ko. Sinabi ko sa Tita Digna nga na alisin na ang ipinasa sa akin ng inay na anting-anting overton. Pero ayaw niya. Nararamdaman daw niya na magagamit ko ito balang araw. At tama nga ang Tita Digna. Ngayong taong 2025, nagsimula na. May nagmakaawa sa aking dalaga na tulungan ang kanyang mga magulang. Dahil kinulam daw ng kanilang kaanak mula sa Nueva Ecija. Dahil ayaw nilang ibenta ang lupain nila. Akala daw kasi nila
Naipasa ng lolo ko sa amin ang galing nitong tumalo sa mga mangkukulam. Hindi ako nakapagsalita, pero nanginginig na ako sa awa ng dalaga. Wala na po ba yung sabi ng mga tiyuhin ko, si Lolo Abyong? Magaling daw po iyong lumaban sa mga mangkukulam. Nagbabakasakali lang po ako, kaya nakarating ako dito. Habang umiiyak ito, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Bedridden na daw ang mga magulang niya. At nasuka na ng dugo at wala daw namang makitang sakit ang mga doktor. Nagkakabilang barangay lang ito at nang marinig ko ang sinabi ng dalaga, muling nanumbalik ang aking nararamdaman na parang nalutang ang aking mga paa at gumagaan ang aking pakiramdam na para bang bulak. Alam kong yun na ang naging signal ng bertod ko. Uning, dito ka muna. May kakausapin lang akong tao ha. Huwag kang aalis sa tindahan ko. Wika ko sa dalaga. Kinausap ko ang Tio Tiago at siya ang pinagpasya ko. Tio, kailangan ko ang payo mo. Gaya ko ang dalaga, wala kaming pinagkaiba ng naging karanasan. Baka po kasakaling mabuhay ko pa ang mag-asawa at hindi mapagaya sa mga magulang ko. Napabuntong hininga ang Tio Tiago at nag-isip. Ayoko sanang bumalik muli sa dati ang barangay na ito. Yung mababalita na may magaling na albularyo dito. Last term ko nag-race at baka hindi na kita magabayan. Pero sige, alang-alang sa anak ng mag-asawa, pumapayag na ako. Piliin mo lang ang lalabanan mo ha. May edad ka na at mahirap ang may kaaway. Napayakap na lang ako sa aking ikalawang ama. Gamit ang sasakyan ng barangay, agad naming pinuntahan ang bahay ng dalaga. Malayo pa lang ay nagkalat na ang mga mata ng mangkukulam. Aso, pusa at mga uwak. Nagkalat ito sa kanilang lupain. At ramdam kong malakas din ang mangkukulam. Galing pa daw ito ng Nueva Ecija. Buisit talaga kayo. Talagang ayaw niyong tigilan ang kulam na yan ha. Teka nga, bulong ko. Bumaba ako sa sasakyan ng Tio Tiago at tumungtong sa lupa. Nanginginig na naman ang katawan ko at nagsimulang bumigkas ng salitang Latin. Umawak ako sa lupa at parang may kidlat na sumama sa hangin. Nahulog sa mga puno ang mga uwak at nalibo ang mga pusa at aso. Sugatan silang tumatakbo at hindi malaman kung saan tutungo. Rinig ko ang malakas na pagsuka ng magulang ng dalaga. Lalo akong nanggigil at napatakbo ako papasok sa bahay nila. Pagpasok ko, agad bumangon ang ina ng dalaga. Poni Abyong, sa iyo pala ipinamana ang kanyang talisman. Wala akong laban sa iyo babae, pero papatayin ko ang mag-asawang ito sa ayaw at sa gusto mo. Boses ng mangkukulam. Ganun ba? Pasensyahan na lang po tayo. Magpaalam ka na po sa pamilya mo. Uubusin ko kayong lahat hanggat buhay pa ako. Sagot ko. Isang kandilang pula lang ang ginamit ko. Tama lang iyon. Halata ko kasing matanda na ang mangkukulam. Bugas sa hangin at bulong ng salitang Latin. Paghawak ko sa ulo ng mag-asawa, sinabi ko sa mga anak nito na ilabas ang kanilang mga palanggana at magtakip ng ilong at bibig. Pinalabas ko ang mga meron sa kanilang bahay at ayaw kong may ibang tao. Binulungan ko lang ang mag-asawa ng salitang inuutos ng utak ko. At nagsimula na silang magsuka ng mabahong lupa na may kasamang mga uod at langgam. Kumuha ako ng tubig at binulungan ko ng dasal at pinainom ko sa mag-asawa at para lang silang nagdahilan dahil nawala bigla ang kanilang karamdaman. Ibinalik ko naman sa mangkukulam ang kanyang ginawa. Alam kong matanda na ito at hindi na niya kakayanin ang pagganti. Diyos ko po, ang galing mo. Ganyan na ganyan ang lolo mo, Ining.
Kilala ng magulang ko ang lolo mo. Salamat naman at naipamana niya sa iyo ang kanyang kaalaman. Para lang kaming nagdahilan, agad bumalik ang lakas namin. Uwi ka ng mag-asawa. Pinaligo ko kaagad ang mag-asawa. Pinasunog ko ang kanilang damit at lahat ng kumot at unan. Halos umiyak sa pasasalamat sa akin ang kanilang mga anak. Nakatingin sa akin ang Tio Tiago. Alam kong nag-aalala ito at baka dumugin ako ng mga biktima ng kulam. Kinausap nito ang mag-asawa at nakiusap na huwag nang ipagsabi ang tungkol sa akin. Pangako, Kapitan, sarado ang bibig namin kahit pa ipagtanong nila kung sino ang gumamit sa amin. Ingako po at iginagalang namin ang parabadong buhay ni Grace. Uwi ka ng mag-asawa. Inabutan nila ako ng pera pero hindi ako tumanggap. Kahit sa munting halaga ay ayaw kong gamitin ang kaalaman ng lolo ko. Yun man lang ay maibawas ko man lang sa aking kasalanan sa Diyos. Umuwi na kami at nailigtas ko ang mag-asawa. Naluluha ako kasi sana nagamit ko noon sa mga magulang ko ang kaalaman ko. Sana buhay pa ang mga magulang ko at maging ang mga kapatid ko, sana'y buhay pa rin. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, Grace. Wala kang pagkukulang at hindi mo agad na pag-aralan ang iyong karunungan. Babawi ka ngayon. Piliin mo lang ang tutulungan mo. Yung mga nanganganib lang ang buhay at umiwas ka sa mga mayayamang pera ang ginagamit para manakit ng mga tao. Mangako ka sa akin, ha. May edad na ako. Hindi ko na makikita ang mga magaganap pa sa hinaharap mo. Pangako po, Tio Tiago. Susundin ko po ang mga bilin mo. Salamat po talaga sa gabay niyo. Sir Casper, hanggang ngayon ako ang kinikilalang albularya dito sa bayan namin. Hindi sa pangungulam, kung saan sikat ang pamilya namin. Pero kung sikat man kami sa ganon, sikat din kami sa pagiging mananambal. Malalang sakit mula sa barang at kulam lang ang ginagamot ko. Pinipili ko lang ang tutulungan ko at yun din ang bilin ng tita Digna ko. Masaya na ako, Sir Casper. Marami akong pamilya dito at ang aking dalawang pamangkin. Ako ang nagpapatapos sa kolehiyo. May kalakasan ng negosyo ko at minsan na rin nagpakita sa panaginip ko ang mga magulang ko. Kumakaway sila sa akin at nakangiti. Alam kong masaya na sila para sa aking buhay ngayon. Hindi pa rin maiwasan na dumarami pa rin ang mga mangkukulam at mambabarang dito sa bayan namin. Wala na akong pakialam sa agenda nila. Basta't huwag ko lang silang makakalaban. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. At tandaan po sana natin, ayaw niyong mang maniwala, pero totoo pong may kulam at barang sa Pilipinas. Muli po, ako po si Grace ng Western Visayas.